kung yung Golden State Warriors at yung Los Angeles Lakers ay mga mayayamang kupunan, pati ang Knicks, yung Milwaukee Bucks, pati yung Cleveland Cavaliers, paano naman yung mga kupunang sabihin na nating mahina, hindi sila masyadong malakas, pero bakit nga ba na-afford nila na gumasta ng malaking milyones para ipasahod sa kanilang mga malalaro? Isa na yung mga jersey sales, mga merchandise, mga ticket, kabilang yun sa mga pinagkakakitaan ng mga kupunan sa NBA. Pero pumapaldo talaga ang mga team sa liga sa pamamagitan ng mga media deals ng NBA. Halimbawa sa panibagong pinirmahan ng liga at sa kanilang mga media deals katulad ng Amazon, sa ESPN, sa NBC, mayroon pong shares ang mga kupunan sa liga na worth estimated 143 million sa isang season. Yan po ang matatanggap ng mga team sa liga bawat season. So kahit na malakas ka man, mahina ka man, ay makakatanggap ka ng ganyang kalaking halaga. Kaya mayroon pa rin pong budget ang mga mahihinang team na ipasahod sa kanilang mga players, sa kanilang mga staff, sa kanilang mga coaching staff kahit na hindi man sila ganun kalakasan. Siyempre, hindi rin po may tatangin na kapag mahina ka ay hindi rin po ganun kamahal ang ticket na ibebenta mo sa bawat laban. Kaya nabubuhay po ang mga NBA teams sa kanilang mga media deal na pinaghati-hatian. Maliban dyan, hindi rin po naman pinababayaan ng liga ang mga mahihinang team sapagkat yung mga higher earning teams katulad ng Golden State Warriors, LA Lakers at Knicks ay magko-contribute ng kanilang local revenue sa kanilang mga local TV deals, mga ticket sales, mga merchandise, at ito ay kanilang iipunin mga idol kasama ang kanilang 50% na binabayaran sa luxury tax para ibigay naman sa mga mahihinang team, sa mga low earning team. Kaya sa madaling salita, meron talagang ginagasta, meron talaga silang budget. Ito ay magbibigay sa kanila ng chance na makasabay sa mga high earning teams. Nagdedelikado na sa ngayon itong si LaMelo Ball sa Charlotte Hornets. Umabot na nga sa punto na hindi na nga siya ginamit sa kanilang laban at mas pinaboran pa si Con Kenepol. Basically, kung kayo'y tinatambakan ng kalaban ng 10 puntos at sa 4th quarter pa, aasa ka talaga sa star player mo. Pero ang Charlotte, hindi. Sa isa sa kanilang mga laban, kanilang ibinangko si LaMelo Ball. Ang move nito ng Charlotte Hornets ay nagbibigay lamang po ng hudyat para kay LaMelo Ball na ipakita na hindi sila takot na gawin to kung nararapat man para sila'y manalo. Sa ngayon nga ho, ay name to watch na itong si LaMelo Ball sa trade market. Kahit na sinasabi man ng Hornets na hindi siya gagawing available, pero hindi pa rin naman magpapahuli ang mga kupunan at palagi po silang tatawag at magtatanong patungkol sa kanyang availability.